Hello there, mga momshies, popshies, girlies, friends, lovers, and countrymen. Hear ye for my cause and be silent. Yes, okay. So, good afternoon. This is Teacher Rachel, or you can call me Rachel, or you can call me Ate Inday. No? So, dahil ito ay very trending nowadays, makitrend din tayo. So, before we continue, disclaimer, hindi ko po yan post, or I just grab it, so credit to the rightful owner. All right, permission to use the article. Okay, so this is trending because of this 299 engagement ring. Okay, so let me just give you my opinion, unsolicited opinion with regards to this. Actually po, una talaga, sa aking puso hindi ko alam kung totoo tong post na to or naggawa-gawa lang siya, nag-invento lang siya, just, alam mo yung magaling kasi, marami kasi magaling na writer. No, magaling magkwento. So, they write this one, titingnan niya kung baka mag-trending or whatever. So, yes po, may mga trust issues ang lola nyo. So, yun na, nag-doubt ako. Kasi, the first point, okay? Boyfriend niya, ito, for 8 years. Kung iisipin po natin, karamihan, if you live below the means, or, you know, the normal, regular, or even the average life, hindi naman nauuso yung mga, ano ba yan? Engagement ring? No? Saan ba nauuso yung engagement ring? Alam nyo ba, nasa mga karamihan na, katulad ko, nung kami ay nag-umpisa na mag-asawa, nung ako'y, hindi na siya engagement ring. Wala kaming engagement ring. Kasi wala naman kang pera. Wala engagement ring. Kasal na agad. So, talagang hindi ko talaga maisip na mag-expect pa siya ng 299. Kung alam niya yung sitwasyon ng buhay nila, ayoko pong maliitin, please. Hindi po ako namamaliit. But then, alam niyo, may mga couple naman talaga na kahit mahirap sila, nagpo-provide sa wedding ring na. No? Wala nang engagement ring. So, nagpo-provide sila. Marami po kasi niyan sa Ongpin. Maraming mura niyan sa Ongpin. They could buy it for 500. Yung mga sabi natin, hindi na kayo kayang maka-provide ng mga engagement ring. So, kung engagement ring, at talaga namang yung sweldo nyo, for 8 years, at least alam mo kung anong status nyo sa buhay, di ba? Kasi, please don't get me wrong. Hindi po talaga nagiging importante sa iba yung engagement ring kung below the minimum lang naman yung sweldo ng mga tao. Ako nga po, wala akong engagement ring kasi hindi namin kaya nun kasi medyo hindi pa kami stable. So, meron kaming wedding ring. Nung nag-wedding ring kami, mura din. No? So, for her to complain about her engagement ring, so hindi kasi natin alam yung estado nila sa buhay. So, baka naman yung husband niya tuloy, yung kanyang boyfriend or fiancé could not really afford to buy an expensive engagement ring. No? So, yun yung ating question dyan, number 1. Number 2, if ever may kaya sa buhay yung lalaki, for 8 years, alam mo naman siguro kung ano ugali ng boyfriend mo, kung kaya niyang bumili nun o hindi, di ba? At ikaw din, alam mo din kung kaya mong bumili or dapat afford mo bumili ng mga expensive things. So, kung sumasama yung loob mo at binase mo lang sa yung pagmamahal niya, sa worth ng binigay niya sa'yo, medyo nakakaduda yun. Nakakaduda talaga. Hindi talaga ako naniniwala na hindi ka bibilhan ng mahal kung talaga may pera yung boyfriend mo, no? Or your fiancé mo. Not unless this is the sign na gusto kanya ng hiwalayan. Oo, para lang iniinis ka lang niya na magalit ka. 'Di ba? Kasi hindi ko makita sa akin lang let's say ako yung girl. At nakita ko namang capable. May credit card. Or kung kahit walang credit card is mataas naman ang sweldo niya. No? Or okay naman, stable naman kayo for 8 years. Alam nyo, siguro nakabili ng motor, ganyan. At saka hindi kahit nabigyan nga lang ako ng siguro, pwedeng joke it's a joke, no? Pero kung sasabihin seryosohin mo, talagang, alam niyo po,
let's be realistic, no? Real talk lang. 'Di ba? Ang guy, magbibigay talaga yan. Hindi ibig sabihin na magbigay siya ng mahal ka niya or binigyan ka niya ng konti, hindi ka niya mahal. It depends on the situation, yung kanyang status ko sa buhay, yung kanyang ability na magbigay. Huwag niyo nang isipin kung mahal kayo o hindi. Hindi yun eh. Hindi yun sa mahal kayo o hindi. Kasi minsan kaya naman niya kayong bilhan ng ibang mahal na bag or gamit, or kumain kayo sa mamahaling restaurant na you could spend like 10,000 or sa trip, tapos bibigyan ka niya ng 299 na ring. Parang hindi naman nagja-jive, no? So, not unless inaasar ka niya. Or not unless it's a joke, or not unless gusto niya naman kapag-iwalay sa'yo. Yun lang ang akin. So, but then, mahirap din na sabihin mo, ibabase mo yung kanyang pagmamahal ng dahil sa worth ng ring, no? So, kaya, depende. Alam nyo, may nabibili naman po talaga sa Ongpin, yung mga pang wedding ring. Kami noon, bumili kami sa Ongpin. Mura lang yung wedding ring. Nasa 1,000 lang, mabibili mo na yun. Gold yun. Tapos nag-fade later on. Parang nagiging, na siya, sumusugat yung kamay mo. Ganyan po. No? So, my only opinion here is that, number one, hindi mo kailangang ibasa yung binibigay niya sa'yo sa pagmamahal mo. Hindi yon. And number two is, tingnan mo rin kung yung capability ng boyfriend mo talaga is kayang bumili. Baka naman din talagang hindi niya pa kayang bumili. At hindi naman yun pang engagement ring. Social, magpapa-engagement ring kayo, tapos may kasal pa kayo, magpapabongga ba kayo ng kasal? Tapos ibigyan ka ng 299, di ba? Parang hindi siya nagja-jive. So, at least man lang, binigyan ka niya ng mga worth 1,000. Ganyan. Pero kung sabihin mong, okay yung sweldo nyo, kaya, ewan ko ba, nakaka-doubt yan. Number one, I doubt this post kung totoo. Whatever. I'll see you guys later. Thank you. Bye.